Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna Alright, ayan po. Hello, good morning sa inyo guys. Ayan, we're on our way to La Union Province. Madaling araw pa po kami lumakad dito. 2 a.m. umalis na po kami ng Cavite para po makapag-travel tayo papuntang probinsya ng La Union. Tingnan nyo po ang langit guys, tingnan nyo po ang araw. Hindi pa po siya nagpapakita dyan. Napakapayapa po ng araw na yan. Wala pong ulan, wala pong hangin, wala pong bagyo. Kaya po mananatili ka pong magta-travel ng safe na safe ka dyan. Look nyo yung kalsada natin guys, diba? Ang lalaki pa po ng ating kalye dito sa Pilipinas. Napakalawak pa po ng ating mga lupain dito. Tingnan ninyo naman, napakapayapa po pagka tinitingnan ninyo yung kalangitan. At parang sa katulad namin, mga senior na kami, ang sarap po mag-reminisce o kaya ay tamaan ka ng konting hangin sa muka at mafe-feel mo na parang nare-refresh ka ulit. So dito po sa part na to, hihinto tayo sa gilid. Meron po dito mga coffee shop. Meron po dito mga gasoline station. Parang one-stop shop din sila. So, dyan tayo para sa mga nagtitravel. Para kung sino yung gustong magkape, o mag-snack, or mag-CR. Ayan. Sa mga travelers po ito, nararapat. Ayan po guys. So, maglit lang naman kami dito. Medyo nagkapi-kapi lang kami ng konti. Kasi po, ang alam ko po, pag ang nagta-travel ka ng ganyang kaaga, wala ka pa namang ganang kumain. So, ayan, back to back to highway. Siguro po, ang natatansya ko lang, no? Hindi ko natanong sa aking mga kasama kung ilang oras ba ang travel. From Cavite to La Union. Siguro, more than 3 hours. Yan, doon na lang po tayo gumitna. Depende kasi yan sa driving mo. Pagka okay ang kondisyon ng kotse mo, wala kang problema dyan. Yung highway naman maganda po ang pagkakaayos. Ayan, napakalawak pa po ng ating lupain dito sa Pilipinas, guys. Ayan po, 'di ba? Lalo na kung ganyang oras ka lalakad, wala kang ma-encounter na mga problema sa kalye. Lalo na nga ang sinasabi ko dapat nakakondisyon ang iyong sasakyan para sa long travel. Ayan po, tayo po naman pupunta roon dahil ang aking anak po yung aking pong manugang na nakabase po sa UK, asawa po ng aking anak na pangalawa, ay nagpapagawa po ng kanyang bahay dito po sa La Union. Ayan guys, tingnan niyo po guys yung araw. 'Di ba? Pagka tinititigan ko siya, parang nare-refresh ako. Nare-refresh yung mind mo. Tapos parang nare-recall mo na nung malakas ka pa, nag-travel ka rin talaga dito. So ngayon medyo limited na po tayo dahil tayo yung mga senior na. And guys, so tingnan nyo, parang pwedeng i-portrait. Diba po? Ang ganda oh. Diba po? Ang ganda po ng nature natin. So ayan. Namnamin muna natin yung ganda ng paligid at yung lapad ng ating mga kalye dito sa Pilipinas. At yan
wala kang masisegwayan dyan na parang lubak-lubak o something, nasira yung yung gilid ng ating kalye. Wala, maganda po, napakalinis po. So, balik tayo doon. Nagpagawa yung aking manugang ng kanyang bahay. At nasabihan kami na kung pwede namin pasyalan. Dahil ang nag-design po ng bahay, yung nanay naman niya at yung kanilang kinuhang tagagawa na which is taga ron sa kanila. So, dahil engineer po yung aking bunsong anak na babae, ay pinakiusapan nilang mag-asawa ng manugang ko at ng aking anak. Yung asawa ng aking manugang na anak ko po ay i-supervise ng aking bunsong anak na engineer yung kanyang bahay. Kasi civil engineer po yung aking bunso. So, gusto lang pasilip ng aking manugang kung tama ba yung pagkakagawa doon, kung tama ba ang sukat, at kung ayos ba yung mga ilalagay nilang mga materials para dun sa structure ng bahay na yun. Ayun lang, sisilipin lang ng aking anak kung tama ba. Kasi kami lang naman talaga dito at yung bunso ko na lang naiwan. Dahil yung dalawang panganay, ang dalawang anak kong lalaki ay nasa UK na po. Tatatlo lang po ang anak namin. Yung bunso ko'y babae at dito po sa piling namin, hindi pa po siya nakakaalis. At siya po ay isang civil engineer, kaya ayan, nagkausap yung magkakapatid na kung pwede pakisilip yung kanilang bahay na ginagawa. At the same time, nakapagpasyal din kami dun sa aming balae na magulang ng aking manugang. Ayan, guys. Excited ako dyan. Kasi nare-refresh po ako dahil alam niyo naman po yung kalagayan natin, tayo po yung walang mga paa, nananatili na lang po tayong isinasakay sa ganitong sasakyan at hindi tayo makapag-commute. Ayan po yung aking asawa, siya po yung nagde-drive, nagpapalitan po sila ng aking bunsong anak. Lahat po naman sila marunong mag-drive, ako lang ang hindi. Kasi alam niyo naman po, hindi na ako nakapag-aral mag-drive. Ang mga nanay, wala nang panahon para pag-aralan yon. Nakatutok lang po tayo sa kusina, sa labahin, sa paghatid sundo ng mga bata, ng mga panahon na yon. Pero siyempre ngayon, pwede na, time ko na para mag-aral, nawala na po ako ng mga paa. Yan na lang po guys, hindi naman po tayo masyadong nagiging bitter kasi ito na po yung binigay sa atin ni Lord. Ayan guys, so tingnan nyo na lang po. Ang ganda ng kalye natin, diba? Ayan. Sige guys, enjoy your watching na lang para maramdaman din natin na kunyari lahat na lang tayo nagta-travel papunta dyan sa La Union. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung aming dinadaanan papunta sa kanila. At hindi lang po yan pagbungad mo sa kanila, dun mismo sa kalye nila, sa highway ng La Union Province, naku po, madadaig po tayo dito sa Metro Manila. Pakaluluwag po ng kanilang highway doon. Consider na province na po yun. Pero wala kang madadaan na mga nagkalat na mga troso or mga puno na hindi pa na-cultivate yung mga lupa nila doon. Wala po. Napakaganda po ng La Union. At guys, gusto ko lang i-remind, sa La Union po maraming Ilocano. Charot. Madami pong Ilocano. Natural Ilocano sila. Ayan pakit na po yung araw. Ayan, pero nung medyo po sisikat na talaga siya. Medyo nakatulog na po ako na. Ayan. Wala po kasi akong tinutukan kundi itong araw. Kasi amazed ako dun sa araw. Ang ganda, diba po? Yung aking manugang po ay isang nurse. Na nagpunta muna siya ng Saudi Arabia. Doon muna siya nag-spend ng 2 years niya as nurse. After noon, yung asawa naman niya na anak ko po
ay sa ospital din nagtatrabaho na sa UK naman po na destino. Ang ginawa niya, sinundo niya yung misis niya, pinapunta niya ng UK at magkasama na sila. Ito guys, mapasok na po tayo sa kanilang barangay. Dito na po yan sa kanila. Hindi ko makita yung pangalan ng barangay, pero ito na po yan. Papasok na po tayo sa kanilang lugar. Doon saan doon natin makikita yung lokasyon ng bahay na pinagagawa ng aking manugang. Ito na sila. Ayan. Marami ring bahay. Mga konkreto pa po. Ang gaganda, diba po? Ayan. Ayan. Bale, hindi na ako nakarating mismo dun sa location dahil marami na purong damo, maraming damuhan. Ayan. Dito po kami sa may entrada ng barangay hall kung saan nagtatrabaho yung aking balae, nanay ng aking manugang. Dito na kami nagpark kasi mas malaki dito. At doon lang sa gawi-gawi doon, andun po yung kanilang ancestral house. Dito sa likod ng barangay na yan. Ayan, dito kami nagpark. At doon lumabas yung aking balae at pinagkape kami. At ako, meron na naman silang ginawang biko. Napaka-famous. Ayan na po guys, hindi na ako pwedeng bumaba doon. Doon sa lugar na yon kung saan nakalocate yung bahay na pinatatayo ng aking manugang. Kasi para pong mga pa sila may mga area pa po na maputik at malupa. Sa katulad ko, hindi pa ako dyan pa pwedeng maglakad. Mababaon lang po ako dyan. Ito po yung aking anak na engineer na bunso. Yung babae ko po na yan. Ayun po. Ayan ang bahay ng manugang ko. Ayan. Yan ang chechikin nitong aking anak. Ayan. Marami silang worker na nakuha. Ayan. Ayun po yung kanilang foreman. Nakausap ng aking anak na babae. Well, thank you very much guys. Yan po yung project na aking bunso. Na chinek lang naman niya. At talaga naman po meron pong sarili silang design para dun sa kanilang bahay. See you on my next video. Thanks for watching. Bye!